God. God is so good. Dapat ang sagot, always, all the time. Tama? Kasi may dadagdag eh. God is so, so good. Tama po? Napakabuti ng ating Panginoon. No? So kaya, good morning SMHG Church. Gising pa po ba kayo? Ako inaantok na kasi, no? But praise be to God. God is good talaga. No? So una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. No? Isa po ako sa mga tumayo doon kanina. No? Dahil nagdaos na naman po tayo ng ating kaarawan. Hulaan niyo po kung ilang edad na. Ilang taon na ako. No? Pagka 30s ka na, hindi na po binibilang yung edad. Tama po ba? Lalo na lagpas ka na sa kalendaryo. No? Parang dumadaan na lang eh. No? Tama po? No? Maraming mga pagsubok, maraming suliranin. But praise be to God, God is still good. Amen? Sabi nga, diba, though our outward appearance, no, is perishing day by day, yet our spiritual man is renewed day by day. Amen? No, so yung dinedeclare kanina ni Sister Baby, palaging merong ginagawang bago ang ating Panginoon sa ating buhay. No, kaya yung bawat birthdays po na dumadaan sa atin ay napakasarap ipagpasalamat sa Panginoon, no, sa kanyang kabutihan at kanyang kaluwalhatian sa ating buhay. Amen? Parang inaantok kayo No? Matutulog ako dito. Sige. No? Anyway, no, sino po naniniwala nasa last days na tayo? Amen? So dahil nasa last days na po tayo, expect something best from the Lord. Ulitin ko, dahil nasa last days tayo, expect something best from the Lord. Amen? Sabi nga, outpouring of the Holy Spirit with signs, wonders, and miracles. No, there will be a massive wealth transfer. Hallelujah. And we will harvest, no, 1,000 souls, gaya na dinedeklara natin dito. Amen? So pinaalala lang po sa akin itong verse na to. Basahin po muna natin, no? In Haggai. So sabi dito, For thus says the Lord of hosts, yet once more in a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all the nations, so that the treasures of all nations shall come in. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord of hosts. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Can I hear an amen, church? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Whew. Kailangan po ba natin ng revival sa buhay natin? Sino nagsasabi kailangan niya ng revival sa buhay niya? Amen. Ayaw niyo magtaas Taas niya mga kamay, mga kapatid, yan. So lahat po tayo naniniwala kailangan natin ng revival araw-araw. Tama? No, napakarami na nating narinig ng mga gandang mensahe. Tama po? Pero ang tanong, kung kailangan natin ng revival, mahal po ba natin ang Panginoon? Ulitin ko po yung tanong, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. So tignan natin yung palagi nating naririnig na po ito, yung revival, ang ibig sabihin. Sabi dito, revival,
is to restore from a depressed, inactive, or unused state. Next, to renew in the mind or memory, to bring back to life, health, and consciousness. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Next. Pero tunay na revival, sabi dito, mararanasan natin kasi yung sinasabi nung una, sige, tuloy mo lang. No, that means to restore, we have to be empty. For us to experience revival, sabi dito, for us to experience the restoration, we have to be empty. Are you following? Next. To renew, kailangan merong broken o merong mababasag sa atin. Amen po? And to bring back something to life, no, there must be death. Merong kamatayan. Sino po yung nakakagets na sinasabi ko dito? So this time around, medyo dig deep po tayo ng medyo malalim-lalim. No? Pag-usapang revival. Kaya kailangan po natin muna manalangin. Amen? Praise God. Sige po, let us pray. Father God, we thank you, O Lord. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Dakila ka, O Diyos, na siyang tumawag po sa amin. Dakila ka, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa walang sawang pag-intindi, pagmamahal at biyaya na ipinagkakalob mo sa amin, Father God. Kaya Panginoon, sa oras na ito, lumalapit po kami, nagpapakumbaba, nagpapalinis ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord, linisin mo kami at hugasan, Lord, sa anumang kalikuan, anumang karumihan, Lord, anumang mga kasalanan na gawa na isip na sabi na hindi nakapagbigay ng kaluguran at kabanalan sa iyo. Patuloy, Lord, na hugasan at linisin at gawing karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Father God, ikaw, O Diyos, ang mataas as we study your word, not by might, not by power, but by your Holy Spirit, O God. Let each and every one of these people of you, Panginoon, ay makatanggap, Lord, ng strengthening, ng revival, O Lord God, ng fresh anointing, fresh start, Lord. Hallelujah. Fresh strength, Lord, na nanggagaling lamang sa iyo at sa iyong banal na spirito, Panginoon. Patuloy, Lord, magpagaling ka, kumilos ka, at panahanan mo ang aming pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita sa oras na ito. Ito po ang amin samo at dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang Lord. Whew. Sabi po natin dito, kung kailangan po natin ng revival, kailangan merong empty. Magkaroon tayo ng emptiness. No? Kailangan merong brokenness. At kailangan meron po tayong kamatayan. Medyo malalim, no? Mamamatay na po ba tayo? Di ba? Sabi, ito paborito ni Pastor Ninong August, ni Elder August, di ba po? Galatians 2:20. Sino nakakaalam na ito? Flash mo nga anak, para lahat sila makasabay, no? For we have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? Yan ang tunay na born again. Tama po? So sino mga Kristiyano dito? Taas kamay. Yan. Okay, so pag-aaralan po natin, no? Pag pinag-uusapan kasi ang revival, isa to sa pumapasok po sa isipan ko, no? Sino po nakakilala kay Apostol? Ang title po natin, Revive in Love. No? Mali ba yung sequence? So, sabi dito, the life of Saint Peter. Sino nakakilala kay Peter po?
Yan ba yung mga may-ari ng ataol? O may-ari ng mga manok na panabong? No, madalas pag pinag-uusapan si Pedro, parang yung naghihimas ng manok sa langit di po ba? Halika na, pumasok ka na anak. Ganun po ba? Tama? No, pero si Apostol Pedro po, no? Sabi dito, tinawag siya ng Diyos. Amen? Makaka-relate tayo dito, church. No, lahat po ba tayo tinawag ng Panginoon? Amen. Next. Dahil sa kanyang pagkatawag, no? Naranasan niya ang mga pagpapala ng Panginoon. Na-experience niya yung kabutihan ng Panginoon. Hindi lang kabutihan, no? Na-experience din niya yung mga signs, wonders, and miracles. Tama? To be exact, only Saint Peter ang taong nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Siyempre, hindi natin sasama ang ating Panginoong Jesus, di ba? Dahil nagkatawang tao lang siya. No, pero si Saint Peter, no, dahil sa kanyang boldness, no, sa kanyang pananampalataya na Panginoon, sabi nga doon, di ba? Alalahanin natin yun. No, Panginoon, sabi niya, kung ikaw nga yan, isama mo ako dyan sa tubig. Di ba? Nakita kasi nila ang Panginoon, naglalakad sa tubig. Kaya lang, merong bagyo, merong malakas na unos. Di po ba? Nung paglakad ni Peter sa tubig, na-focus bigla yung paningin niya sa mga unos at bagyo. Tama? Bilang Christian, parang somehow ganun din tayo, di po ba? No, meron tayong kahinaan, meron tayong mga pagkukulang minsan sa Panginoon, napopokus tayo sa mga maling bagay. No? And we start to sink. Lumulubog tayo. No? Minsan nakakaranas ka ng mga problema, suliranin. Praise God. Kagaya natin si Peter, di po ba? Tao na tinawag ng Diyos. No? At dahil doon, merong isang tagpo na pagkatapos ipagkanulo ng ang Panginoon ni Judas, di po, alam po natin ang storya, ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon. Kaya nakalagay po dyan, he failed Jesus. So somehow, we can relate to Peter na minsan ba ikinaila natin ang Panginoon sa buhay natin? Minsan ba nakakaranas tayo ng mga pagsubok at sabihin natin, Lord, ayoko na. Hiwalay na tayo. Diba? Sino nakaka-relate? Amen, no? At eto maganda, hindi lang pinabayaan si Pedro na nalugmok, no, na nahihirapan, nagdurusa at puno ng kahihiyan, no? Sabi dito, he revived Peter for himself, for Jesus. Tama? Alam niyo po ba istorya? Mamaya dadaanan natin yan. So, everything na pag-aaralan natin ngayon, no, isiikot sa buhay ni Peter at kanyang mga sinulat. Ano yung mga sinulat ni Peter? No, siyempre, 1 Peter, 2 Peter, no, and minsan sa mga Acts, di ba? Meron siya doon. Amen? So, unahin na natin to. Napakaganda. And I think this would be a best encouragement sa atin na kailangan nating marinig ngayon, no? Kahit palagi naman nating naririnig, pero ang sarap kasi ulit-ulitin. Sabi dito, 1 Peter 2:9. Sabayan po ninyo ako. Oh? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabihin mo muna sa katabi mo, you are a chosen race. Pinili ka, kapatid. No, you are a royal priesthood. Mamaya, ano natin yan, no? And a holy nation. A people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him. Amen? So, unahin natin yung chosen.
Sabi diyan, pinili ka ng Panginoon. Pinili ba yung katabi mo o hindi? Tinawag ng Lord o hindi? Tinawag o tinulak? Meron ba dito tinulak? Sabi ng John 15, di ba? You did not choose me. Hindi mo ako pinili. Pero ika'y pinili ko. That you go and bear much fruit. Amen? Sabi kay Jeremiah, no, before I form you, bago pa kita likhain, kilala na kita. Amen? Ika'y pinili ng Panginoon, hindi dahil magaling ka. Hindi dahil matalino ka. Diba? Hindi dahil masipag ka, mabait ka, masunurin ka sa magulang mo. Hindi dahil mataas ang ranggo mo sa trabaho. Hindi, no? Pinili ka ng Lord simply because He loves you. Ulitin ko, pinili ka ng Panginoon because He loves you. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Amen? Naniniwala ka ba doon? Baka hindi. No, many people today, sabi dito, kala nila aksidente sila. Pero sasabihin lang sa inyo ni Elder August, hindi ka aksidente. Hindi ka biglang lumabas lang dyan, kapatid. Merong plano ang Diyos sa'yo. No? At ang planong to maganda. No? Hindi ka lugi dito. Sabi ni Pastor Pin, kahit itaya mo ang patipatot panggulo, no? Hindi ka lugi sa Panginoon. Amen. So maliwanag, tinawag po tayo ng Panginoon. Amen. So next, sabi dito, you are royal priesthood. Dalawang salita, di po ba? Pag sinabing royal, para kang anak ng hari. Sino dito mga anak ng hari? Yung iba, bakit hindi nagtataas? Ang hirap ng buhay ko, Brother Leo. Sasabihin mo, royal ako. Amen? Sabihin naman sa'yo ng Panginoon, my kingdom is not of this world. Tama? Ang ganda ng binagsak nung last week ni Pastor Pin, di po ba, nung hapon? Di ba? We are living in the unshakable kingdom which cannot be shaken. Are you part of that kingdom, mga kapatid? So, royalty ka. Anak ka ng hari. Ayaw nyo pa rin paniwalaan, Amen? No, minsan, sabihin natin talaga ang hirap ng buhay, di po ba? Pero sabi nga natin, yung buhay po natin dito, walang maikukumpara. Amen? Kapag nakakamta na po natin yung kalawalhatian na inihanda sa atin ng Panginoon. Amen. So you are a royalty. Sabihin mo yan sa sarili mo araw-araw. Ako sinasabi ko po yan, declaration ko yan. I am a royal son of God. Amen. Anak tayo ng Panginoon. Kaya yung pabor ng Panginoon sa atin, napakatindi. Amen. Yung biyaya ng Panginoon sa atin, lagi nating nararanasan. Amen. Pag sinabi naman pong priesthood, no? Ano yung priesthood? Nung Old Testament, di po ba yung mga priests, no, mga pari, sila po yung nilalapitan ng mga tao para mag-alay sa kanilang mga kasalanan. Amen? At itong mga pari na to, sila yung mananalangin, kumbaga magiging mediator. No, magiging tagapamagitan. Galing ni Teacher Carlin, no? Para sa mga tao, di po ba? Yung mga royal, yung mga high priest, di po ba kung tawagin noon? Punong saserdote. Ngayon sinasabi dyan sa verse natin, kayo raw po ay royal priesthood. Can I hear an amen? Amen. Sino po dito yung mga nananalangin para sa kanilang mga kapatid? Amen? Pinagpe-pray nyo po ba yung mga, dito, yung mga kapatiran po natin, yung mga kapasturan po natin. Amen? At lalong-lalo na yung mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan na wala pa sa Panginoon. Humina na. Amen?
No? So dito po natin malalaman, tinawag tayo, no? Binuo ng Panginoon yung ating identity for a purpose. No? Hindi pwedeng tinawag ka lang ng Panginoon, no? Meron siyang purpose kung bakit ka tinawag. Amen. Next, holy nation. Sabi dito, therefore, sa 1 Peter 1:13, sabi dito, therefore, prepare your minds for action. Sige, medyo hintay lang natin si kapatid, no? Pag sinabing holy, ano po sa Tagalog? Banal. Amen? Hindi huli, Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Next verse, please. As obedient children, mga masunurin po ba ang mga taga-sanctuary? Mahina. Do not be conformed to the passions of your former ignorance. No, wag na raw po tayong umulit. No, wag na po natin balikan ang ating mga maling gawain nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Amen. Verse 15, sabi dito, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sa lahat ng ating gagawin, kailangan daw po merong kabanalan. Amen? Dahil ang Diyos natin banal, kailangan po tayo'y banal. Amen. So, nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, sabi doon, He made us righteous in the sight of God. Ginastify na po tayo, mga kapatid. Ngayon, naririto tayo sa phase kung saan nasa sanctification phase po tayo. No, wherein lahat ng ating mga decisions ay kailangan nasa kalooban at katuwiran ng ating Panginoon. Amen. Kaya kailangan, sabi po dito, we should be holy. Amen. Alisin na natin lahat, sabi doon sa Hebrews, ng mga kasalanan na nagpapabigat sa atin, humihila sa atin. Amen. Kundi, sabi doon, focus on Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, focus on Jesus. Amen. Praise God, no? Basahin to natin itong Deuteronomy. 7 verse 6. Ito, napakaganda, no? Sabi po dito, for you are a people holy to the Lord your God. Banal ka raw, kapatid. No? The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Asan na ba ako? Out of all the peoples who are on the face of the earth. No? Sa lahat daw ng tao, kapatid, kumbaga, hinandpick ka ng Panginoon. Masaya po ba kayo doon? Parang di kayo masaya. No, pinili ka ng Panginoon out of so many people, di po ba? Sabi nga doon, He predestined us. No? Next verse na. Ito maganda tong na to. It was not because you were more in number, hindi dahil marami kayo, than in any other people that the Lord set His love on you and chose you. For you were the fewest of all people. Next. But it is because the Lord loves you. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord loves you. And is keeping the oath that He swore to your fathers. Tapat ang Panginoon, di po ba, sa kanyang mga pangako. Amen. That the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, know therefore, alamin mo raw na ang iyong Panginoon, siya ay Diyos. The Lord your God is God, the faithful God, tapat na Diyos. Amen.
who keeps His covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Kapatid, hindi nagbabago ang Panginoon. No, sabi noon, siya'y Panginoon noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen? Kung taging tapat sa iyo ang Panginoon noon, no? Magiging tapat siya ngayon sa iyo at sa mga susunod pang mga araw. Amen? Lahat ng pangako ng Panginoon, sabi nga nung last na topic ng team natin, di ba? For all the promises of God are yes and amen through Christ Jesus our Lord. Amen. Gumpisa pa lang tayo, super tahimik na kayo. Amen. So pakinggan natin tong word ng Panginoon, no? Through Sister Belisa. Sabi po dito, July 7, pero August 25 yung sinabi ni Sister Amiga, di po ba? Eto, maaalala nyo, no? Sabi dito, we are God's children. Make me your priority. Sabi ni Pastor Benji last week, di ba? What is your priority? Make me in the center of your family, your work, your study, and most especially in your life. The more you wider the two sides, the more you further in my presence. The closer the two sides, the closer you are in my presence. Eventually, you will have the direct access. Gumawa ako ng daan sa karagatan upang ayusin ka. Alisin ka sa Ehipto. Hindi lang ipapakita, kundi ipaparanas sa iyo ang aking pagpapala sa gayon. Makikita ang aking kaluwalhatian sa iyong buhay at magpupuri ang marami. Saan na ba ako? Magpupuri ang mapagpapala sapagkat gagamitin kita para sa aking kaharian. Signs, wonders, and miracles will release. Amen? I will put an end to all of your sufferings. Walang nahihirapan dito. For your calling is taking place. My Spirit is within you. Take charge. The Holy Spirit is with you. No? So ito yung illustration nung sinabi ni Amiga. Di po ba triangle? Amen. Okay, next muna. No? Sabi dito ng Panginoon, i-forward mo muna, no? May sinabi ang Panginoon dito, no? Sabi sa Matthew 7, no? Enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Marami raw ang pumapasok dito. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who finds it. Ngayon, ang tanong, kapatid, balik, nak. Anong triangle ang nilalakaran natin ngayon? Amen? Eto, sabi ng Panginoon, pasikip ng pasikip yung daraanan. No? Papunta sa eternal life. Tama po? Yung kabila naman, sabi dito, wide is the gate, no? Pero papunta sa kapahamakan. In reality, kapatid, in realization, ano po yung nilalakaran natin ngayon dyan? Kayo po makakasagot. Amen? Ito, binigay na word ng Lord sa akin. Sabi dito, be excited church, no? Kasi napakaganda ng word ng Lord. Sabi dito, August 10, ang word ng Lord sa akin, next level church. Sino dito ang nakakarinig ng aking tinig? Amen. Diyan sa likod. Amen. Gising pa po ba?
Parang hindi kayo excited. Sabi ng Lord, next level church. Amen. Ewan ko sa inyo, bakit di kayo excited, no? Pero grabe yan. Pag sinabing next level, hindi ka natulad ng dati. Kung ano ka ngayon, the best is coming. Now, expect the best. Because our God is the best. Amen? Bubuo sa atin ng Lord lahat. No? Siksik, liglig, umaapaw. Sukat walang kalagyan. Amen? Next level to, kapatid. No? Kung nahihirapan ka ngayon, matatapos na yan. Sabi ng word ng kanina kay Amiga, no? Tapos na yan. Your suffering will end. Amen? Kung marami kang problema ngayon, hindi mas dadami. Next level, no? Yung magiging mga problema. Hindi, no? But for the better and for the best. Amen. Dahil ang kagustuhan ng Lord, happy ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Lord. Happy ka. Amen. So sinabi sa akin ng Lord to, next level church. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin yan? So yung perception ko, ganon, di po ba? Amen. Pero sabi ng Lord sa akin, eto, no? Continue reading my word. Hello, church? No, sabi ko sa inyo, we are one body dito eh. Kung ano yung mga pinapahayag sa mga leaders, nagko-confirm ang Panginoon. Amen. Ang word sa kay Pastor Pin, sanctification. This is sanctification. Amen. Triangle kay Sister Amiga, papunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Di po ba? So sabi dito, continue reading my word. Are we reading the word of God? Paulit-ulit kami sinasabi dito. Ang tanong, ginagawa niyo po ba? Baka sabihin niyo kasi, paulit-ulit naman yung sermon na yan. Ang tanong naman, ginagawa niyo po ba? Sumusunod po ba? Amen? Saka kayo magreklamo pag ginawa na. Amen. Saan na ba ako? Balik tayo sa 1 Peter 2:1. Sabi dito, as newborn babies. Di ba? 1 Peter 2, verse 1 to 3. As newborn babies, long for the pure spiritual milk. No? So sabi dito, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Next verse, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation. Kapatid, kung hindi ka raw nagbabasa ng salita ng Diyos, baka hindi ka lumago sa pananampalataya mo, mahulog ka sa salvation. Hello? Marami, kapatid, in the last day, sabi doon, madadaya. Napakahalaga na nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Gaya ng isang bata, no? Naalala ko si Asriel. Pag gusto na yung dumede, no? Hahatakin ka talaga niyan. Hindi ka titigilan. No? Hanggat hindi mo siya tinitimplahan ng gatas. Amen? Gaya po ba tayo ng mga bata, ng mga babies na sabik? No? Magbasa at aralin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Natahimik na sila. Amen? Sabi nga doon, yung salita ng Diyos, yan ay ang tinapay ng buhay. Di po ba? Sabi ni Pastor Tony, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, no? Pero sinabi ni Jesus, no? Pagkos sa lahat ng mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Amen. Kasabikan daw po natin yung salita ng Diyos. Read. Continue reading my word. Yan ang sinasabi sa atin ng Lord ngayon. Next. Ang sinasabi ng Lord. Next lang. Continue in prayer and fasting. Next week, meron na naman tayong prayer and fasting.
Praise be to God. Sino po yung mga nagpe-pray? Gusto ko, taas yung kamay para makikita ko. Alam ng Lord yan. Amen? O, sino po yung mga nagpa-fasting? Okay, medyo kumonte. Amen? So, napakahalaga po parehas niyan. Amen? May tanong ako sa inyo. Paano ninyo nakakayanan na mabuhay araw-araw on your own without asking, without praying to God? Hello, church. Ang hirap, di po ba? Lalo na sa panahon ngayon, no? Napaka-evil na ng ating panahon. Tama po? Last 2020, kung lumaganap yung COVID-19, siguro araw-araw po tayo nananalangin. Amen? No, napakakailangan po natin sa panahon natin ngayon ng panalangin. Amen? No, lalo na yung pag-aayuno, ibig sabihin, kinoconsecrate natin yung sarili natin para sa Panginoon. Tinatanong natin ang Panginoon, hinahanap natin ang kanyang muka. Tama po? Pinapanalangin natin yung mga kapatid. Amen. Because we are a royal priesthood. Amen. Sabi ni Peter ulit, 1 Peter 3:7. Sunod ka lang 1 Peter 3:7. Ano sabi ni Peter dyan? Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. No? So ito, relasyon na mag-asawa, di po ba? Kung hindi raw po tayo magkaayos sa ating mga asawa, no, maaaring mahadlangan yung ating mga panalangin, mga lalaki. Amen. So minsan panalangin tayo ng panalangin, di po ba? Parang hindi natutupad. No, baka hindi maayos yung ating relasyon sa ating mga asawa. Amen? Kaya ako, ang tinuro po sa akin ng Lord, isama mo na mag-pray yung asawa mo. Amen? Minsan kasi pag ako lang nagpe-pray, parang ang tagal sumagot ng Lord no? Pero nung sinama ko yung asawa ko, mag-pray kami gabi-gabi. Praise God. Answered prayer. Amen? No, maging habit po natin yan. Sama natin yung buong pamilya natin in prayer. Amen? Sabi doon, para yung prayers natin ay hindi nahadlangan. 1 Peter 4:7 sunod. 4:7. The end of all things is at hand. Malapit na raw pong dumating ang wakas. Therefore, be self-controlled, sober-minded for the sake of your prayers. Kailangan merong kahinaunan. Di po ba? Pinapanalangin din po yan. No? Yung mga fruits of the Holy Spirit ay lumago na lumago sa atin at lalong dumami. Amen? No, ano yung mga prutas na yan? Love, joy, peace, patience, mga nag-COD. Nawala na. Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Amen. And last, bakit kailangan mo manalangin, kapatid? Sabi dito, 1 Peter 5:7. Cast all your cares unto Him, because He cares for you. Ulitin natin, cast all your cares on Him because He cares for you. Amen? Kapatid, mahal ka ng Diyos. At nag-aalala si Lord sa'yo. Amen? Gusto niya nasa mabuti kang kalagayan palagi. Amen? Minsan yung mga jowa mo, malilimutan kang tanongin Mga jowa mo, ang dami. Mga jowa natin. No, nakakalimutan tayo tanongin, kamusta ka? Di po ba? Pero ang Lord, 24/7.
No, lagi ka tumatakbo sa isipan ng Lord. Buti nga, hindi napapagod si Lord, di ba? Amen? Kasi takbo ka ng takbo sa isipan ng Lord. Amen? Ayaw nyo mag-amen Ang tipid nyo Amen? And last, sabi dito, yun doon sa baliknak. Balik mo na. Keep doing good. Next, number 3. Continue doing good. Nagulat ako sa nilada na verse ni Tita Roslyn, no? Trust in the Lord and do good. No, maaari kasing nagtatrust tayo sa Panginoon. No, tapos mali-mali naman yung ginagawa natin. Amen? Napakahalaga. Ayan, magbabrun out na. No, na tayo ginagawa natin yung mabubuting bagay. Amen. For they that wait upon the Lord will be renewed in strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and not be in pain. Amen. Serving and loving people. Ano yung slogan ng church natin? Sino nakakaalam? Nandiyan sa likod ninyo, sa arko. Babasahin na lang ninyo yan. Ulit, sabay-sabay. Love God. Love people. Go and make disciples. Amen. It's one thing, pakinggan po ninyo to, no, na nakakatulong po tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Amen? Kung minsan, manghihiram yan ng mga pera, ang daming pera, mga pera, no? Ng pera sa atin, di po ba? Dahil na gipit, no? Walang panggastos. Amen? Tulungan po natin. Amen? Kung meron naman po tayong kakayahan, sabi nga doon, wag mo na ipagpabukas. Tulungan mo na yung iyong kapatid. Amen. No, pero, this is another thing, kapatid. Pakinggan ninyo. It's another thing na madala mo yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay sa Panginoon. Hello? Ang hina. No? Sabi ng Lord sa atin, 1,000 souls. No? Ngayon, sino gagamitin doon sa mga 1,000 souls na yon? Mga bato? Tama, batong buhay. Di ba? Tayo raw yung mga batong buhay. Amen? Huwag niyong hintayin yung mga bato maging tao para mag-share ng gospel. Amen? Ito, hindi ko pinagmamalaki, no? 3 sa mga 6 na ka-gymmates ko tumanggap na sa Panginoon. Praise God! Nasa 50% na ako. No? Ibig sabihin, hindi nawawala ng kabuluhan yung pagmimilk-milk namin minsan. Amen? I do it intentionally. No? Makisama sa kanila, hindi sa kalokohan. Di po ba? Kundi para ma-win natin sila sa Panginoon. Amen? That is the best representation of serving and loving people. Di po ba? Yung madala natin ang bawat isa sa Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon. Amen? O, sino na dito yung mga mag-share? Mag-join sa men's evangelism? Wala. Praise God. No? So, dahil mahal tayo ng Panginoon, kapatid, no, gusto niya gawin natin itong mga bagay na to. Amen? Kasi babalayan ng Panginoon sa atin no? Di po ba, what if may bigla na naman lumaganap na COVID, no? May mga napapanood tayo YouTube video na ganyan No, meron daw paparating na naman. Amen? Paano kung malayo tayo sa Panginoon? No, datnan tayo minsan ng mga problema at suliranin, wala na, bitawan na sa Panginoon. Amen? Pinaghahanda tayo ng Lord for the next level. Amen. Whatever next level it is, alam ko sa Panginoon,
It is the best. Amen, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, mahal tayo ng Lord, no? Kaya puro rebuke tayo ngayong umaga. Amen. There is a letter, no, sa Revelation, the letter to the 7 churches. Pag-aralan lang natin saglit to, nababanggit na to ng mga nakaraan, no? Pero yung unang church lang yung binabanggit kadalasan. Amen? Sa pag-aralan natin, sabi dito, I know your works. Alam daw ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Ano bang ginagawa mo ngayon? Natutulog na ba kayo dyan? Gising. Amen? I know your work, sabi ng Panginoon. Mahal kita, anak. Ayusin mo yung mga ginagawa mo dyan. Sabi sa letter dito, First Church in Ephesus, they have forgotten their first love. No, ito yung mga favorite na mga nakarang preachers natin, di ba? Sino ba yung unang pag-ibig mo? Si Lord pa ba yan? O asawa mo na? Trabaho mo na? Ka-office mate mo na? Eh, nakita ko si Jan dyan. Praise God! Amen! Dapat first love lang natin, wala nang iba si Lord. Amen, wag mong pagpapalit sa swimming si Lord. Tama? Ibig sabihin nun, pinagpalit mo sa swimming, mas mahal mo yung swimming kaysa si Lord. Masakit, di po ba? Amen. Pero ganyan magmahal si Lord, i-correct niya tayo. No? Tutuwirin niya tayo sa mga mali nating ginagawa. Amen. Hindi niya hahayaan na mali yung ating mga ginagawa. Amen. Gusto niyo pa? Mahal niyo pa ako? No? Mahalin natin si Lord sa first sa lahat. Di po ba? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Amen. Next, ano sabi ng Lord sa kanila? Remember where you have fallen. Alalahanin ninyo saan kayo bumagsak. Kapatid, sa pagbabasa ba ng salita ng Diyos, nakukulangan ka? Mas inuuna mo yung mga maling bagay. Remember where you have fallen. Repent and do the works you did at first. Amen. Continue reading the Word of God. Continue in prayer. Continue doing good and loving and serving other people. Amen. Smyrna. Sino mga taga Smyrna dito? Be faithful unto death. No? Ang ganda, no? Nadatnan sila ng Panginoon, mga tapat. Kaya sabi sa kanila ng Panginoon, maging tapat kayo hanggang kamatayan. Sino mga readyng mamatay dito para sa Panginoon? Wala na. No, letter kasi ng Panginoon to para sa mga church, di po ba? No, it's a challenge as well and encouragement. No, ngayon tinatanong tayo ng Lord, be faithful unto death. No, sabi ni Peter, Lord, magkamatayan na. Hindi kita iiwan. Sinabi ba ni Peter yon? Yes. Amen. Sinabi ni Peter, di ba? Kaya lang sabi ng Panginoon, quiet. Tahimik. Sabi, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakaila. Amen? Pero praise be to God. Alam niyo po si Peter namatay talaga para sa Panginoon. Amen? At hindi lang basta namatay si Peter, no? Parang kagaya sa Panginoon yung kamatayan ni Peter. Amen? Ipinako rin si Peter, kaya lang sabi niya, hindi ako karapat dapat na ipako na kagaya ng aking Panginoon. Kaya pinako siya, pabaliktad. Amen. Ang pagsunod sa Lord, hindi talaga radikal, di po ba? Bigayan ng buhay. We must be empty, we must be broken. No? Kailangan, till death, do us part. Pero sabi nga, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos
na kay Kristo Jesus. Amen? Kaya napakahalaga, kapatid, datnan tayo ng Panginoon na matapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Para sabihin ng Lord sa atin, be faithful, welcome, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. Amen. Mga taga-Smyrna, taas ang kamay. Hello. Yan, dumadami na. Mga willing mamatay para sa Panginoon. Ayaw nyo, ha? Basagan to, guys. Next. Pergamum. False teachings, idolatry, and sexual immorality. No? Ako, I praise God and I thank God, no? Yung mga pastor natin dito, napakalalim sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin yung mga pastor, yung mga buhay ng pastor natin, no? Para sa Panginoon. Amen? Kasi meron mga ibang mga teachers na kapatid, no, na naliiba ng mga katuruan. Amen? At mag-ingat po tayo dyan, lalo na kung ikaw mahilig ka mag-social media. O, baka yung devotion mo sa social media na. Hello, makabasa lang ako ng isang word of God dito sa social media, okay na ako. No? Walang masama doon, no? Pero iba, pag hinahanap mo yung salita ng Lord. Amen? Sinasaliksik mo, yun yung talagang nagre-rema sa atin. Salita ng Lord, no? Idolatry, ibig sabihin, anumang bagay na ipinalit natin sa lugar ng Panginoon, sa buhay natin, that's an idolatry. Amen? And sexual immorality, mga mahalay, kahalayan. No? Ito yung mga kinabagsakan ng taga-Pergamum. Ang sabi ng Panginoon, repent. Amen? Sabi ni Peter, repent therefore. No? And be baptized, every one of you, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di po ba? Ano sumunod? Nalimutan ko na. No? Acts 2:38. Basahin nyo na lang, no? Pero sabi doon, repent. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Tuloy tayo, bilis na. Thyatira, lack of discernment, toleration of heresy. No? Nakukulangan ka ba, kapatid, sa mga discernment? Pumapayag ka ba minsan na, sige, okay na yan. Kahit sabit sa pananampalataya mo. Amen? Okay lang mag-compromise. Sabi ng Panginoon, no, 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 no. Hindi pwede. No, you should hold fast and keep Christ's works till the end. No, mapanatili raw natin yung mga ginawa ng Panginoon hanggang wakas. Amen. Sabi ko sa inyo, hanggang wakas talaga to eh. Bigayan talaga to ng buhay. Amen. Pangatlo pa lang tayo. Sardis, I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Kapatid, buhay ka ba ngayon? Taas yung kamay ng mga buhay. Galawin mo yung katabi mo. Buhay ba yan? Umihinga ba yan? Matagal pa, di ba? yung mga pastor natin dito, panay request na eh. Amen, hindi pa panahon. Amen, matagal pa. Amen, next, sabi yan, ano sabi ng Lord? Wake up, gising na. Remember the grace that you have received and heard, repent and walk in holiness. Gising-gising mga kapatid. Now is the right time. No? Para tayo magpakalalim sa Panginoon. Tayo sumunod sa Panginoon ng buong lakas, sigla. No? Buong pagkatao po natin. Amen. Talikdan natin lahat ng mga kasalanan nagpapahirap sa atin. Amen. At lumakad tayo sa kaluwalhatian, kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. Amen. Next. Philadelphia. Sabi dito, I know your works. Ito, ang ganda rin nito. Behold, I have set before you an open door.
Naiintindihan nyo ba? Which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Amen. Kapatid, magbubukas daw po ang Panginoon ng mga pinto. Hindi ko alam kung anong pinto ang bubuksan sa inyo ng Panginoon. Pinto ba yan ng mga opportunities, ng mga blessings? Angkinin mo na yan, kapatid. No? Greater things are coming. Amen? Panatiliin mo lang daw. Sabi dyan, yung salita ng Panginoon. Next. Laodicea, you are spiritually blind. Last na to. Bankrupt, naked, and lukewarm. Kapatid, mainit ka ba sa Panginoon? Wala sumagot. O maligamgam? Maligamgam, malamang. Amen? Pag sinabing maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. O, dahil dyan, sabi ng Panginoon, I will spit you out, idudura kita. O, basahin natin to, Revelation 3:18. O, isusuka kita. Ayaw ng Panginoon sa atin yung maligamgam. No, yung pwede na. Nakakapag-church naman ako, pwede na yan. Nakapagbasa ako sa Facebook ng 2 verse, pwede na yan. Amen? Yung complacency spirit, ayaw ng Lord. Sabi ko sa inyo, babaguhin tayo ng Lord. No, pagmahal ng Diyos, iaayos niya. Binabasag, dinudurog, no? Hanggang sa mamatay. Amen? I counsel you to buy from me gold that has been heated. No, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, bumili ka sa akin ng mga ginto. Meron akong notes dyan eh. Saan ba yan? No? That is refined by fire so that you may become truly rich. No, yung pinahayag ni Pastor Benji last week, no? Mayayaman, para kayong mayayaman pero parang butas ang inyong mga bulsa. Tama yung sa Hagay. Amen? Ang daming blessing na pumapasok pero parang kulang pa rin. Amen? Sabi ng Panginoon, bumili ka sa akin ng ginto. Pag sinabing bumili ka ng ginto, no, alam natin yung ginto dinadaan saan? Sa apoy para lalo maging dalisay. No, tinuturo ng Panginoon sa atin dyan, lumakad ka sa kabanalan. Amen? Refined by fire, so that you may become truly rich. And white cloths, representing righteousness, to clothe yourself, that the shame of your nakedness will not be seen. Amen? Ito yung biyaya ng Panginoon sa atin. Hindi natin deserve. No, tayo'y mga hindi karapat-dapat, pero tayo'y binigyan ng Lord ng isang baluti, isang balabal, isang damit, no, ang kanyang kaluwalhatian. Para tayo raw, malaya tayong makapapasok sa trono ng kabanal-banalang Diyos at lumapit sa Kanya. Amen. Sa tayo. And healing salve to put on your eyes so that you may see. Maaring bulag ka, kapatid. Pero sinasabi ng Lord, ilagay mo yung eye mo. Eye mo, no? Napampatak sa mata para tunay nga na makakita ka. No? Isa lang sinasabi dyan, i-focus mo ang iyong paningin sa ating Panginoon. Amen. Verse 19. Those whom I dearly and tenderly love, I rebuke. Sabi ko sa inyo, mahal tayo ng Panginoon. No? Kaya tayo nire-rebuke and discipline. Dinidisiplina, showing them their faults and instructing them para maging maayos. So be enthusiastic and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior. Seek God's will. And last two verse pa pala. Behold, sabi ng Panginoon, I stand at the door and knock.
and continually knock, and if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. I-revive tayo ng Panginoon. No, sabi diyan, kumakatok ang Panginoon sa puso natin. Sino mang magpapapasok sa Kanya, siya'y mananahan at siya'y makikikain kasama natin. No? Palalakasin niya tayo, ibig sabihin. Amen. Meron pang last verse, anak. He who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God, I will grant to him the privilege to sit beside me on my throne, as I also overcame and sat down beside my Father on his throne. Praise God. Amen. Pauupuin ka raw kasama ng ating Panginoon. No, sabi doon ng Corinthians ba yun, pinaupo tayo. No? Kagaya ng pag-upo ng Panginoon sa kanan ng Ama. Ikaw din, kapatid, ilalagay ka doon sa honorable place. No? Kapag sumunod ka sa Panginoon, kapag pinapasok mo siya sa puso mo. Amen. No? Na-revive po ba ang lahat? O inantok? Parang antok na kayo ha. For our last verse, no, sabi ng Panginoon, tinanong si Peter, di po ba? No, Peter was restored through this question. And hopefully, tayo rin, no, ma-restore ng Panginoon by asking this question. Sabi ng Panginoon kay Peter, yung last na tanong, do you love me? 3 beses tinanong si Pedro ng Panginoon, di po ba? Sabi ng Panginoon, Peter, son of Simon, anak ni, sino tatay ni Simon? Ni Jonas. No, mahal mo ba ako? Ano sabi ni Peter? Yes, Lord. Alam mong mahal kita. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Amen. Muli akong tinanong ni Jesus, sabi ni Pedro, sabi ng Panginoon, Pedro, anak ni Jonas, mahal mo ba ako? At sumagot muli si Pedro, Panginoon, alam mong mahal kita. Sinabi ng Panginoon sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. At sa panghuli, muli uling tinanong ng Panginoon si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro at sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Alam po ninyo na mahal ko kayo. At sinabi pa, huli ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kapatid, gusto mo ng revival? Tinatanong ka ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Wala nang ibang revival na mapagkukunan kundi lumapit tayo sa Panginoon. Amen? At ang purpose, kapatid, kung bakit ka kailangan ma-revive, para ikaw ay makapagdala, makapag-alaga, makapagpakain ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Amen? 1 Peter 2:9 sabi, for we are a chosen people, a holy nation, a royal priesthood, a people belonging to God, to proclaim the excellencies of Him who called us out from darkness into His marvelous light.
Amen? Kailangan pinoproklama po natin ang Panginoon. Maghahari na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. Hallelujah. Pakainin natin ang mga batang tupa. Alagaan natin ang mga tupa. Sabi dun. Kumahal natin ang Panginoon. No? Be revived, mga kapatid. Be strengthened. Hallelujah. And I believe the spirit of revival is with us today. No? As He is working, sabi nga ng prayer ni Ninang Bel, no? Kung merong 2 o 3, higit pa tayo dito sa 2 o 3. Amen? Naririto ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. No? Sa oras na ito, kapatid, let us worship God. No? Tanungin natin talaga sa sarili natin, mahal po ba natin ang Panginoon? No? Let us sing this song, Be With You. And kung kayo kinakausap tayo ng Panginoon, kapatid, to repent, let us do so. Kausapin natin ang Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran. Kung meron man tayong mga maling priorities, hindi natin nauna ang Panginoon, let us do so. Repent. Repent therefore, the times of refreshing may come upon us. Hallelujah. Sige, let us sing this song. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you
the storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Restoration, the Lord. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Come on, let's worship the Lord with all our hearts and sing this verse one more time. Hallelujah. Hallelujah. My Jesus, you're hallelujah. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord? There is nothing, Lord, that can stand between us, oh God. Lord, I need. Oh, we worship and honor you, oh God. Honor you. Hallelujah. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Why don't you sing this from your heart, Lord? Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Take us higher, Lord. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. Praise God. Kapatid, sa oras na ito, kung gusto mo mag-alay ng buhay sa Panginoon, hallelujah, itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Sige, let us praise the Lord. Oh, mabuti ka, oh Lord.
Hosanna in the highest. Glory to the King of Kings. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Hosanna in the highest. Thank you, Jesus. Sige po, let us pray. Father God, kami po'y lumalapit. Sumusuko, Panginoon, sa lahat, Father God, ng mga mali naming ginagawa o nagagawa, Panginoon. Patawarin po ninyo kami. Linisin mo po kami, Panginoon. Baguhin mo kami, O Lord. Simula ngayon, sa oras na ito, Ikaw, O Diyos, ang maghari. Ikaw ang masunod at maging Panginoon ng aking buhay. Panginoon, ibinibigay ko ang lahat-lahat sa iyo. Wala nang tira, Panginoon. Kunin mo ako, Panginoon, at gamitin sa iyong kalooban, sa iyong kaluwalhatian, at sa iyong kabanalan. Salamat, O Lord. Patuloy, Panginoon, Lord God, mararanasan ko ang mga pagpapala na sukat di kalagyan. Hallelujah sa aking buhay. Patuloy, Lord, ingatan mo ako ng iyong banal at makapangyarihang dugo na siyang tumigis sa krus ng Kalbaryo. At patuloy, Panginoon, makasunod at mabigyan mo ako ng uhaw sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Gamitin mo ako bilang iyong bibig, bilang iyong kamay, bilang iyong paa. Lord, sa mga tupa na nangangailangan ng iyong salita, gamitin mo ako, Panginoon, upang maidala sila sa iyong paanan at makakilala sila sa iyo. Salamat, O Lord. Sa iyo na po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala po bang may kailangan ng prayer request o prayer? The altar is open po. Kung meron po kayong kailangan na ipapanalangin po natin, sige, let us pray po. Wala po ba? Sige po, lapit po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, lapit pa po kung meron pa po. Lahat po na may sakit, kung kailangan nyo po ng kagalingan, just come. Lapit po kung kailangan kayo ng kung may sakit karamdaman na nagpapahirap sa inyo, lapit lamang po kayo. Sige po, kung wala po, let's stretch our hand to Brother Roger. No? Alam niyo po, yung kagalingan ay ginawa na ng Panginoon yan. Kailangan lang maniwala tayo, magtiwala tayo na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Father God, sa oras na ito, I pray, Lord, iunat mo ang iyong kamay sa aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Lord, sa mga latay mo, kami nagsigaling. Kaya mo, Lord, sa pamamagitan ng iyong presensya at kapangyarihan sa Santong Espiritu, ay malaya kang gumawa sa buhay ng bawat isa. Iunat mo ang iyong kamay sa kanila, Lord, as I pray. Let them be set free from every bondage of sickness, diseases, and all the words of the enemy that binds them in the name of Jesus. Lord, ang diabetes, ang anumang sakit, high blood, Lord, anumang sakit karamdamang ito, ikaw ay magpapawalaya sa pangalan ni Jesus. Stretch forth your hand right now as I pray.
Let your healing touch be upon him, Lord. Complete healing. I bind the powers and the words of the enemy. Be healed right now. Touch. Thank you, Lord. There is healing in your name. There is power in your name. Hanara bababa, hanara, yandara, haya. Thank you, Lord. Salamat sa buhay ni ate, Lord. Ano man nararamdaman, high blood, Lord, hallelujah. Ano man sakit, karamdaman, Panginoon, na nasa kanyang katawan, stretch forth your hand and let her be healed completely, Lord. By the power of the name of Jesus, I release healing right now. Touch her completely, Lord, from the top of her head to the soles of her foot. I speak forth healing to come upon her life. Power! In the name of Jesus Christ. Touch her, Lord. Touch. Touch. Touch her, Lord. Thank you, Lord. Power! Let her be released upon her, Lord. Set her free from all bondage. The words of the enemy. In Jesus' name. Touch! Complete healing, Lord. Complete healing. Heal! In Jesus' name. I speak forth life. I speak forth deliverance. I speak forth victory, Lord. Be upon her in Jesus' name. Touch! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa galingan at kalakasan. In Jesus' name. Thank you, Lord. Brother Roger, kamusta? Magaling ka na. Praise God po. Alam niyo po, last week si Nanay Elisa nandito. Nandito po siya, Nanay Elisa ba yun? Yung pinagaling ng Panginoon. Yung goiter niya, di ba? Naka-schedule for operation dahil malaki na raw. Dahil sa palagi siya lumalapit, nagpapapray, pinagaling ng Panginoon at hindi na siya na-operahan. Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay niya. Hallelujah! No, napakarami na po, no? Pagka kinento natin, no, napakarami ng pinagaling ng Panginoon sa church na ito. Hallelujah, no? Meron mga pinag-pray tayo na talagang instant healing, yung iba nga talagang grabe pa. Pero pinalaya at pinagaling ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Ang Diyos natin ay tapat. Tandaan nyo, tapat ang Diyos sa inyo. Bagamat tayo nagkukulang, hallelujah, no, yung biyaya ng Diyos ay laging tapat sa atin sa bawat araw. Kaya magalak tayo, amen? Tayo ba'y nagagalak? Tayo ay anak ng Diyos. Mga pinagpalang anak ng Diyos, marami po salamat sa buhay niyo. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po. Tayo po'y magkamayan at pagpuri sa Panginoon. Hallelujah!